Super Pinas TV. Super Pinas TV. Conduct of the pre-trial conference and ultimately trial. Ang matagal na pong hinihintay ng taong bayan ay ang makita ang bawat ebidensya na sumusuporta sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, at ito naman po ay mandato ng konstitusyon. So I hope magtuloy-tuloy na po at dumating na po tayo sa presentation of evidence, which is the meaning of trial. Pag sinabi natin pong trial, ilalatag na ang mga ebidensya. And on the basis of the presentation of that evidence, of course, the senator judges will be rendering judgment. And by judgment, dalawa lang po yan. It's either conviction or acquittal. Our rule does not provide for remand. Our rule does not provide for dismissal. Our rule does not provide for clarification. Dalawa lamang po ang nakasaad sa rules of impeachment ng Senado. It is either conviction or acquittal, wala na pong iba. Of course, there are always apprehensions, but nonetheless, liwanagin natin. Ang constitutional duty ng House is to present the evidence. Deciding on this impeachment trial is a judgment that rests upon the senator judges. Even the conduct of the trial is a duty that belongs to the Senate. That's why I am reiterating, ready ang 11 prosecutors to appear. Kung kailan man ito mag-umpisa, we hope soon. As a matter of fact, we have concluded the process here in the House of Representatives. In as far as the House is concerned, we've been responding strictly to our constitutional mandate, no? And we intend to continue responding to the same even during the trial. And we look forward na sana itong mga dates na lumalabas sa media, the June 15 pre-trial conference, the July 6 first schedule of trial, sana magtuloy-tuloy na, because this is what the mandate, constitutional mandate provides. Thoughts na parang diversionary tactic lang daw ito sa impeachment? Yes, that is just a diversionary tactic, no? As a matter of fact, wala ngang discussion dito about the no election eh, di ba? So, our focus is simple: legislation on the priority measures and preparation for the impeachment. Yung mga pronouncement ni Senator Amy, I don't know where she got that, but in as far as I am concerned, because I can speak only for myself, wala pong mga ganyang discussion dito sa House of Representatives. Hindi naman na po kasi sekreto na may mangyaring impeachment trial, pero few of the senators now face criminal cases, most of which touches the same striking nature of corruption, which is the Vice President is being impeached for. My question po is, how do you gauge the moral ascendancy of these senators facing criminal charges touching corruption to vote with clear conscience in favor of accountability, ma'am? Meron tayong famous legal principle. Actually, this is a constitutional right, no? The presumption of innocence until the contrary is proved beyond reasonable doubt. So regardless of the controversies surrounding members of the majority bloc, I still defer to their judgment in as far as the impeachment trial is concerned, no? We express our faith and confidence not only to the members of the majority but all the senator judges, because we appreciate the fact that if prosecution is a constitutional duty, hearing this impeachment case is likewise a constitutional duty on the part of the senator judges. Majority 13. Okay? Ikukulong, kung pwede nilang ikulong o patayin nilang lahat, gagawin nila. Senator Bato ngayon, di ba? Dinudukot, gusto nilang dukutin o kidnapin nila. Alam naman natin na pending pa ang petisyon ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction ng ICC. Kasi, kikidnapin at ibibigay si Bato sa ICC. And now, pinasusupina nila ang asawa ni Senator Bato.
para tanungin kung nasaan si Bato, para sabihin, pagbintangan, kasuhan nila na ito ay obstruction of justice, katulad ng ginagawa nila kay Robin Padilla. Okay? Ano ba ito? Ang bayan natin, ito ba ay nasa constitutional crisis na ba? O ito ay constitutional, dispute? Kasi within the Senate and the executive, the bangag. Kasi, summarize natin lahat ng mga maalala ko sa dami ng issue. Kahapon, I think, nagsalta yung putang inang ombudsman na inaatasan si Alan Cayetano, a Senate President, na tuluyan ng isuspend si Sergeant at Arms Ablasca. Ulitin natin. 3 branches of government na meron silang kanya-kanyang role. Okay, hindi sila equal. Okay? Co-equal branch, ibig sabihin, mga kababayan, hindi ang executive o yung bangag, hindi niya pwede panghimasukan ang Senado, hindi rin niya pangmasukan ang judiciary, which is pinanghihimasukan nila lahat. Diba? Inutusan ni bangag na lusubin, kidnapin si Bato kahit walang local warrant of arrest, walang Philippine warrant of arrest. Nagkagulo lahat, dudukutin, papatayin lahat. Kasi, mga kababayan, hindi lang constitutional crisis. Krisis sa pagkain ninyo, krisis sa krimen, krisis sa lahat ng mga kritiko, mga nagsasalta, vlogger ka man, politiko ka man, ordinaryo citizen ka man, pag pinagtripan ka ng Marcos Jr., kakasuhan ka, ipapakulong ka, sisirain ang negosyo mo. Ito ang nangyayari ngayon. Kaya ngayon, sabi ko nga, hindi ako supporter ni Jinggoy Estrada. Pero dahil si Jinggoy ay napunta sa majority, hindi rin ako supporter ni Sisi Escudero. Nakita nyo naman kung paano ko sila durugin yung mga yan. Right? Hindi rin ako supporter ni Alan Cayetano. Okay? Sino pa ba yung mga majority? Hindi rin ako supporter ni Villanueva. Kapag meron silang tama, umaayon ako pag tama. Pero pag mali, binobolja ko. Alam nyo yan. Kahit i-review nyo pa dyan sa aking mga Facebook posts. Hindi nila ako supporter. The problem now, okay, dahil nga sila, nakikita natin ang galawan sa Senado, na ginigipit yan sila eh. Okay? Itong minority 11, mga kababayan, na ang iba sa kanila ay mga komunista. Wala nang demokrasya sa Pilipinas. Komunista na ang Pilipinas. Maliban pa dyan, undeclared. Di ba ang mga komunista, ang sinasabi nila, kaya yan ng mga namundok dahil ang gobyerno ay mapang-api. Ngayon, magkakakampi na sila. Ang mga komunista nag-extort, diba, ng mga kaletsiyang kasinungalingan nilang revolutionary tax daw. Yan ang ginagawa nila para sila mabuhay, diba? Ngayon, kakampi na ng mga bangag. Nandyan sa Kongreso, Senado, di ba namamayagpag? Etong mga komunista na ito, kalaban ito ng Marcos noon. Senyor at ni Bongbong Bangag. Ngayon, magkakakampi na sila. Kaya hindi uusad-usad. Okay? Kaya nag-walk out sila, ulitin natin, kasi yan ang utos ni Marcos Jr., mga kababayan, na kailangan mabawi ang Senate leadership. Nakakaawa ang bayan natin. 13 sila, di ba? Marcoleta, Escudero, Padilla, Estrada, Villanueva, Villar, kasama din yan. Okay? Bato, okay? 8, di ba? 13 sila. Okay? 8. Sino pa ba ang pwede na ikulong? Ikukulong nilang lahat yan. Alright? Ikukulong or papatayin nila kung pwede o gurgurin nila. Dahil ang pinaka-main issue, it's not about, mga kababayan, yung sa impeachment Inday Sara. Alright? Although kasama na rin yun, talagang pinipigilan talaga ni Marcos Jr. na mabawi nila ang Blue Ribbon Committee, mabawi nila yung Senate presidency,
para kaya nilang kontrolin lahat na wag pa imbestigahan ang mga tunay na mastermind, kundi na walang iba kundi si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Tambaloslos, lahat. Kaya napakalungkot na yugto ng buhay natin, even ulit-ulit po yung mga putang ina na mga pari na galit kay Marcos, ngayon dumidila na sa bilat ni Satanas. Dumidila na sa buli ni Bangal Jr. Kaya nakakagalit, kaya sabi ko, wag na kayong maging Katoliko. Kung ganito ang mga paring mga putang ina, wala nang saysay maging Katoliko kung ang mga namumuno sa Katoliko, na ako, Katoliko ako mga kababayan, ay yung tumatanggap ng maleta na dating galit na galit sa mga magnanakaw, mamamatay tao ng Marcos, ngayon kasama na nila sa simbahan. Dahil sa ngalan ng maleta. Wala na pong batas na umiiral sa Pilipinas dahil kasabwat na, even mukhang kasabwat na rin ang Sandigan Bayan. Ang bilis, di ba? Nag-issue ang Sandigan Bayan para arestuin si Jinggoy at ngayon ay nakapag-bail. Ulitin ko, hindi ako supporter ni Jinggoy Estrada. Nakita nyo yan kung paano ko binakbakan niya. Ang sa akin lang, bakit sila lang? Selective justice. Kung sino lang ang kaaway at hindi pumayag kay Marcos Jr., kakasuhan, sasabwatin ang Sandigan Bayan, tatakutin. Alright? Kasi natatakot talaga sila sa kay Inday Sara at matatakot sila na magkaroon ng change of administration sa 2028 kasi mananagot talaga sila. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, 2023 ko pa in-expose yan sa inyo na iisa-isahin tayong lahat. Ngayon, mga kababayan, right? Diyan ko lang. Okay? Si Jinggoy nakapag-bail, alright? Pero hindi nila titigilan yan. Okay? Alright, tignan ko lang ha. Alright. Sabi dito, basahin ko lang to. Motion ng kampo ni Jinggoy Estrada, nagain ang urgent motion to withdraw issuance of warrant of arrest. Ang kampo ni Jinggoy sa 2nd and 5th Division ng Sandigan Bayan ngayong May 29. Ayon sa legal counsel ng senador na si Atty. Estrella, layunin ng mosyon na pigilan ang paglabas ng warrant laban kay Estrada. Giit ng kanilang kampo, hindi umano na natanggap ang kopya ng resolusyon ng Office of the Ombudsman at Department of Justice bago na isamba ang kaso. Kasi minadali, tinrabaho nila. Ayaw nilang dumaan sa due process o sa tamang proseso na kung talagang si Jinggoy ay nagnakaw, okay? Kung talagang si Villanueva ay nagnakaw,